about what's up, top, hot, new, and trendy today. And down low on the chillest conversations happening now in our society. Where we also talk about love, sex, relationship, and current happenings. Up top, down low. Medyo yung first question, may init ha? Mainit times, parang they are underestimated. Ito naman siya. Would you take it or leave it? Oh, grabe. Bayaran ko bukas. Bukas? Grabe, iba yung feels niya talaga. 3, 2, 1, up top, down low. Magandang gabi sa inyong lahat, sa aming mga rewrite addicts dyan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Good evening, Rewrite Natics! Kung pauwi po kayo galing school at galing work, ingat at God bless po sa inyong biyahe! At kung kumakain naman po kayo, sana ay Masarap ang inyong ulam! Yes! Kamusta ka naman, partner? Okay naman ako, partner. Yun nga lang medyo maulan no kasi may True. May bagyo. Si Maymay daw. Merong bagyo. So Yes. para sa ating mga career natics dyan, mag-ingat po tayo kung nasa labas po tayo. Stay safe and stay dry. Yes! Ingat po sa mga nagmamotor dyan dahil Yes. madulas ang kalsada. Kalsada. Okay, guys? Let's prepare for rainy season kasi grabe, sunod-sunod na po ang bagyo sa Pilipinas. Kaya mag-stock na po kayo ng maraming pagkain sa bahay, mag-prepare na po kayo ng mga batteries, mga power banks, lahat po. So yeah, stay Cuddle safe, weather guys. na. Cuddle weather na. Cuddle weather na, guys. Before we start our live, tayo muna ay Basa ng mga comments natin. ng ating mga career natics, sa mga present dyan. Joshua, Hi, magandang gabi Joshie! po. Magandang gabi po sa iyo, Josh. Yes. Sana rinig yung boses ko po. Ha? Yes, naririnig ka ng Joshie! Yeah. Mami Ray, Hi, Mami gandang Ray! gabi, Riri and Raira. Yes, magandang gabi rin po sa iyo, Mami Ray. Kamusta ka po? Hi, Si Carl, good eve po. Andrew, magandang Hello, gabi magandang po. Magandang gabi. Sige nga, tama. Magandang gabi, everyone! Okay. So, We tayo should ay... Plug our social media accounts. We have Ignis Novus Artist Management. We have Facebook and Instagram, Ignis Novus Artist Management, and on TikTok at ignisnovus.official. And for First Sun Production on Facebook, we have First Sun Production. On YouTube, we have First Sun Creatives. And on Instagram, we have First Sun Production. Please don't forget to follow, like, and subscribe to our social media pages kasi nandun po lahat ng aming mga educational and digital contents. And Yes! for our live, we have Chikahan with Mommy Ray every Monday. On Wednesdays, we have Up Top, Down Low. And on Fridays, Coffee Chat with Kuya Daven. Lahat po yan ay 7 p.m. So, make it a habit na panoorin po ang aming live at makibonding, share your thoughts, your inputs. Project Clark. Okay. Oh, go partner! And this is Up Top, Down Low, where we talk about what's up top, hot, new, and trendy today. And down low on the chillest conversation happening now in our society. Where we also talk about love, sex, relationship, and current happenings. Hello, good evening everyone. It's me again, your girl, Riri. And it's your boy, Raira, and together we are Rewrite. What if we rewrite the stars? Yes, the partner. Baka meron tayong mga career natics dyan na hindi nabasa ating mga comments. Yes, mag-comment po kayo guys. If ever po na meron kayong mga gustong i-comment sa inyong mga thoughts regarding Yes. our topics and our subtopics, wag po kayong mahihiya na makapagchikahan sa amin dyan sa comment section kasi pabasahin po namin yan isa-isa. Kuya Daven, Rira! Yes, Hi, hello Kuya Kuya Daven! Daven! Good evening po! Hi, Tita Ana. Ann, good PM po. Genevieve, Hi, hello po. Genevieve. Good evening. Ate Twinkle, fresh evening to the both of Hi! you. We miss you, Ate Twins. Ate Twinkle. See you soon.
Okay, so if ever po na meron kayong mga thoughts, gusto nyo makishare sa aming mga discussion dito, wag po kayong mahihiya na mag-comment below. Okay, guys? Kasi babasahin po Yes. namin ang inyong comments every after subtopic namin. Yes, so comment down below, guys, at makikulit kayo sa aming ngayong podcast. Yes. And for our topic tonight ay, what's your unpopular opinion? Okay, so Ay. unpopular opinions are statements that contradict people's beliefs. In this episode, questions with strong opinions will be provided and debated by the host whether they agree or disagree with a given option. Yes. So I'm sure aware kayo at familiar kayo sa ating topic ngayon kasi nagtitrend din to sa ating mga social media. Yes. Ang unpopular opinions. So if ever meron kayong mga unpopular opinions regarding our subtopics, wag po kayong mahiya mag-comment. Comment down below, y'all. Yes. So I think pwede na tayong dumako sa ating mga subtopics, partner. Let's go, partner. Yes, ang unang subtopic natin ay mas masarap ang mojos kesa sa fries. Oh. So kayo mga ka-Rewrite Natics dyan, tingin nyo ba mas masarap ang mojos kesa sa fries? Actually, partner, depende kasi ito kung saan ba galing yung mojos at saan galing yung fries. Kasi merong, especially, for example, i-compare na lang natin yung mga fries ng fast food chains dito sa Philippines and yung mojos. Meron talagang mga fast food na masarap yung fries nila. Pero meron din mga fast food na mas masarap yung mojos. Di ba? Grabe no, partners. Actually, depende na lang talaga siya kung saan magagaling yung... Depende sa cravings mo. Kung anong kini-crave mo, kung Ikaw, mojos partner, or... tatanungin kita, anong favorite mong fries sa lahat ng mga fast food? Yung green. Yung green. Yung green. Yung green. Yung green na may potato. Yung green na may potato. Ang favorite ko siguro sa fast food, yung red na may white. Oo. Yung red na may white, si Uncle. Oo. Kilala mo ba yun? Si Tito. Si Tito. Okay. Pero masarap yung masarap kasi ang mojos ng isang red. Yung red na may black. Oo, na pizza place. Yes. Oo, for sure alam to ng Yung ating may mga lunch, career. yun, lunch. Oo, basta pa-oblong yung logo nila. Pag ganun. So, naging to siya, naging guest sa logo. May supercard. Dati Naging kapag may guest na supercard logo ka, yung meron ka natin. libreng isang giga na dun sa green na potato. Okay. Yes! Ngayon wala na kasi may sarili na silang badge. Okay. Yes, So, y'all. actually, ako naman, parehas naman silang masarap. Depende lang talaga kung saan galing yung fries at yung mojos. Parehas ko silang gusto. Kasi parehas Same. naman silang patatas. Yes! Magkaiba Iba lang yung form. shape tsaka yung pagkaluto sa kanila. Diba? Parehas naman silang piniprito lang. Tsaka yung, Diba? yung twisted potato, yung sa kanto lang. Oo. Sarap Yung nun. hiniwa Yung pa may, ikot, yung masarap may, din yun. may flavor. Oo. Sarap nun. Tsaka yung meron din yung fries na inikot-ikot din, yung twister fries. Yes! Yes. Iba-iba na hugis na first ko. Oh, pero parehas naman silang patatas. Kaya actually, depende talaga siya kung saan galing. Tsaka Kung sino yung gumawa at sino nagluto. May bago ngayon na na patatas yung sa red na fast food na may M. Yung maliliit. Oo. Sarap nun. Yes. Masarap yun. Yung Yes. maliliit na patatas. Masarap din yung bago nila. Princess Sarah, is that you? Magbalat tayo ng patatas. Okay, no? magbasa na tayo ng ating mga comments. Let's Kung go! ano ang tingin ng ating mga ka-Rewrite Natics dyan. Para sa inyo, ano ang mas masarap? Mojos. Yes. Shout out po! Ihames? Ihames. Shout out po! Tita Lynn, hello guys! Hello po! Hi, tita. Shane, hello po! Good evening Hello po! Wens Gans, yes. Hello po, Wens. Yoshi, mas masarap. RJ! Mas Sorry. masarap ang soggy fries kesa sa dalawang yan. So ang preference ni Joshi ay mas masarap daw pag soggy yung fries. Meron kasi mga tao na mas gusto nila mas crispy yung fries, di ba? Yes, depende Well sa done. taste buds. Well done or congratulations yung french fries, di ba? Yung iba gusto Well yung... done. kasi Congratulations. Ngayon ko na narinig di ba na, pag kunwari nagsasamgyup ka, tatanungin mo yung kasama mo magluto. Tatanungin mo siya. Siyempre, may mga iba kasi ako, mas gusto ko talaga na sakto lang yung luto sa beef kasi para mas, mas malambot. May iba, gusto nila well done yung beef. Steak. Tapos meron din iba, mas gusto nila, congratulations. Congratulations. Oo nga. Congratulations
pag sunog na yung niluluto mo. Ah, Gusto talaga nilang sinusunog yung meat sa grill. para over sa crispy naman. Oo. Nasa sunog lang. Yung next level ng well done is congratulations. Oo. Kasi well, ang galing mo, nagigigil mo sa'yo. Nakakainis! Ngayon wala na namin yung partner. So next time pa magsasamgyup ka. Pag magsasamgyup kayo guys, tatanungin niyo yung kasama niyo. Anong gusto nyong luto? Anong gusto nyong doneness ng meat? Well done or congratulations? Oo, kasama niyo yung bago na siyang Dati Okay. medium rare, gano'n. Oo, Ikaw, medium rare, well done, congratulations. Okay, si Mommy Ray naman, ang gusto ni Mommy Ray ay Mojos! Mojos! Yes, so Mojos fan si Mommy Ray. Mojo Siguro lagi girly siyang si kumakain ng Mojos dun sa may pizza na fast food chain, no? may gano'n na sa era nila? Hindi ko sure. Mommy Ray, yung Mojos po ba dati black and white pa? Ito na naman tayo sa era ni Tandang Sino mamaya na naman. Sorry ka. Okay. Alam, Yani, good evening po. Hello, PJ. Good evening po. Fries Fries with with ice ice cream. cream. Sarap! Bagong pakulo yun na fries Uy, with masarap ice cream. yun. Oo, talagang dati ang ginagawa nila 'di ba sa sa letter Dinidip. M na fast food. Dinidip nila yung Yes, fries sa letter- sundae. 'Di ba masarap naman talaga Oo. siya. Masarap siya. I mean, kahit saan naman, masarap naman yung fries with ice cream. Oo. Masarap naman talaga siya. Pero meron kasi mga ibang nanguwirdohan doon. Ayaw nila na Yes. yung mainit tapos yung malamig, hindi nila gusto. Pero ako personally, favorite ko talaga yung dinidip yung fries sa ice cream. Ako din. Yes. Cravings is craving, you know. Oo. So, Okay, for our next subtopic, ito ay pineapple belongs on pizza. Okay, bago po dumagsa ang mga haters ng pineapple Pineapple! sa pizza dyan sa ating comment section. Disclaimer! Here's out. Oo. It depends sa taste buds at Oo, sa depende tao. naman talaga yun sa preference. Kung Yes. ikaw mismo ayaw mo ng pineapple, kung hindi ka talaga kumain. Okay, so kung hindi ka talaga kumakain ng pineapple, for sure, di mo talaga yun magugustuhan kung nasa pizza siya or nasa burger man siya. Kung hindi ka talaga mahilig Burger? kumain. Oo, merong pineapple sa burger sa isang fast food chain. Yun yung Yun yung yung may biscoff yung na animal. Hindi yung animal Animal? na fast food chain. Nabubuyog. Ah! Meron silang burger na Nabubuyog. merong pineapple. Oo. So, if ikaw mismo, hindi ka talaga kumakain ng Hindi kumakain ng Kung hindi ka pineapple? kumakain ng pineapple, hindi ka talaga, hindi mo siya magugustuhan kahit saan. Oh, Mm. pero ikaw ba, partner? Do you like pineapples Ako, on pizza? Yes. Pizza? Petsa? Pecho tsaka pizza, kinola. Pizza. Petsa. Pag yung pecho, yung ingredient mo sa pizza. Petsa. Sorry. Kanto Okay, fried chicken. So, ako mismo, I'm a fan of Hawaiian pizza. Same. Yes. Ang sarap kaya ng pineapple sa pizza, guys. Masarap siya para sa akin. And fan din ako ng pineapple sa burgers. Masarap siya. Never ko pa siya na-try, pero Life-changing siya, promise. Masarap. over. Ano pinagbago ng buhay mo, partner? Grabe, kasi dati pag kinakain ko yung burger, parang ganito lang siya. No, may pineapple. Yung pineapple siya parang, wow! Congratulations! BTR. Nag-acting. Okay, so, yes, basahin natin ang ating comment section. ng Rewinatics. Fries and gravy. Meron din gumagawa ng fries and gravy. Yes. Hell yes, sabi ni Joshi. Correct, walang basagan ng trip. Aha. Sabi naman ni Ate Yvonne Pamela. Si Yes. Pamela. Hi, Pamela! Hi, Ate Pamela. Shoutout po sa'yo, Ate Pam. Si Ate Si Pampam James, ko yan. sabi niya, masarap yun, lalo na pag pinaghiwala yung pineapple sa pizza. Ha? Oh, masarap yun lalo na pag Pinaghiwala yung no? pizza sa pineapple. Ay, Wag basagan ng trip, hayaan natin. yung point nga ni na ilalagay yung pineapple sa pizza para nga together sila. Tapos paghihiwalayin mo yung pineapple sa pizza. Ay, Diyos ko ka eh. Minsan, ayos nyo yung mga ano nyo sa buhay ha. Kasi, kaya nga siya naging Hawaiian pizza. Ilalagay mo nga ni yung pineapple sa pizza nga ni. Tapos paghihiwalayin mo, tapos masarap. Ano daw? Sana hindi ka nga ni umorder ng Hawaiian ko, iiwalay mo lang. Preference. ganun. Preference. Sige, Preference. tatanggapin natin. Preference niya yun. Gusto Sige. niya lang ng tidbits na pineapple. Okay, sige. Pero bare pizza lang yun siya.
Tatanggapin natin. Sige. Kaya natin. Yes, Minsan, next! kaya yung mga preference ng mga tao, di ko maintindihan eh. Sabi ni Carl, yes! 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 Girl, yes! Yes! Sabi naman ni Joshi, hell Hell yes! yes, Sarap sarap na! man. Alin, yung paghihiwalay yung pineapple sa Hawaiian pizza? Eh di, ibig sabihin, ayaw mo kumain ng pineapple sa pizza. Di ka mailig sa Hawaiian, ano? Di ba? Sabi naman Hi, ni Jeremy, Jeremy! hello! You don't put fruit on a pizza. Sabi po ng mga youth ko sa church. Eh bakit nilalagay yung tomato sa pizza? Fruit yung tomato ha. Sige, paano na lang yung pizza kung wala siyang tomato? Sige, fight me. Wala ko masabi. Guys, kasi food critic kasi talaga si Ryan. Oo, Nung food critic. Oo. Nung kumain kami ng pizza, guys, siguro sabihin ko saan, pero binili namin dito somewhere dyan. Hindi namin nabitan yung pizza. Ah, bakit natin nilinapitan? Yes, yung lasa, Bessie. Ah, yung lasa. Yes. Pero may ano din, may pineapple yon. Oo. Kasi Hawaiian yung in-order natin. Hawaiian. Pero the crust is not crusting. Ah, sagi yung mismong pizza. Yes. Samantalang yung instructions ko pa kay ate, sabi ko, ate, Tostado. hindi nga tostado, sabi ko, pakisunog po eh. Di ba yung sinabi ko? Congratulations yung pizza. Sabi ko, dapat ate yung doneness po ng pizza, congratulations. Eh di ata siguro nag-gets ni ate yung congratulations, kaya hindi niya sinunod yung pizza ko. Nasunog talaga, guys. Gusto niya yung Oo. crispy naman. Oo, kasi ang sarap nun pag kunwari ang lambot nung taas, tapos yung crust, tsaka yung ilalim, crispy. Parang pag kinagat mo siya, parang malambot, tapos may ganon. Grabe, ang sarap talaga nun, Galing diba? may sounds na partner. Oo. Siyempre, para maano nila yung yung May feeling. imagine nila, no? Oo. Vegetarian yung gumawa ng pizza. Oh, yes. Ano kasi isasawsaw yung pizza sa pineapple juice? Ha? Nakitulog mo na lang yung kaninang panaginip ko, Bes. Gets ko na may preference kayo ha, pero wag naman sana yung pineapple juice? Wag Ay, baboyan. isasawsaw yung pineapple juice. Sorry. Wag naman yung baboyan ha. Isasawsaw yung pizza sa pineapple juice. Pero sige, kanya-kanyang trip lang yan, kanya-kanyang ama sa buhay. At the end of the Congrats, day, guys. kung sila naman yung kumakain yan, so kung nasasarapan kayo doon, kung yan yung It's you. paniniwala ninyo, go. Diba? Go. Wag nyo kaming idamay sa paniniwala ninyo. Napagod siya dun sa Sa pineapple sa pizza. sineperate. Tara na nga, dumako na tayo sa ating next subtopic. Let's go. For our next subtopic ay night showers are better than morning showers. Pero kung nasa Pilipinas kayo, maligo kayo Everyday shower, guys. Kasi Maligo kayo sa umaga. saka sa paasiman gabi. tayo, ate. Pero ako, mas masaya naman talaga yung night shower. Tama na, iba yung saya ng iyo Hindi, eh. kasi syempre pag morning, di ba, parang, Ano ka pa, ano bangag ka ka pa, pa, ganyan. hindi, Tapos malamig yung tubig. i-compare lang natin yung pagligo natin sa umaga compared sa pagligo natin sa Okay, gabi. go. Ako kina-compare ko kasi sila. Pag yung pagligo ko kasi sa umaga, parang nakaganyan lang ako sa shower, tapos ganyan, tapos sabon, ganyan. Tapos alis na, ganyan. Eh pag night shower kasi kumakanta Kumakanta ka pa, masaya ka pa. pa ako dun sa shower, ganyan ako magsabon. Di ba? Hindi katulad pag morning, parang ganyan ka lang. Ganyan ka lang. So, mas masaya ako pag night shower. Ikaw, partner. Both. Night tsaka morning. Kasi Kasi may energy ka sa morning mag-shower? Yes! Depende sa gising ko. So, kung may hack dati si Direk nung nag-workshop kami, kapag nag-shower ka ng morning, ang wala mong babasain is yung paa mo para maakyat yung texture sa katawan mo kung gaano kalamig yung tubig. Ganon. So, everyday morning, ganun po ang ginagawa ko. Binabasa ko muna ang aking feet. Ano kasi, pag malamig yung tubig talaga, grabe, Pero literal sobrang kasi hirap sa nagising morning ka. mag-shower. Oo. Pero wag naman yung over naman sa So, sabi lamig. kasi ng mga matatanda, parang sa unang buhos lang daw yung malamig na tubig. So, binuhos ko yung unang tubig. Tapos, ng pangalawang buhos, malamig pa rin. So, parang... Sino nagsabi na? Sabi kasi ng mga matatanda sa amin dati nung unang buhos lang yan. Bilisan mo, maligo ka na, ganyan. So, ako naman tapos yung unang buhos. Yung pangalawang buhos, malamig pa rin. So, simula So, nun, it's still the hindi na ako same. naliligo sa umaga pag walang heater. Lagi talaga ako may heater. Iba talaga pag RK no, may heater. Kung hindi naman kailangan may heater, pwede ka naman Yung magpakulo ng papakulungan tubig. ng tubig. Oh, yun nga, papakulo ka ng tubig. Debate. Oo. Pero sa ibang bansa kasi, pag syempre yung panahon nila, di ka naman Winter, pawisin mga sa ibang ganun, bansa. oo. Oo, okay lang sa kanila kahit sa night lang sila. At this morning, Ma- toothbrush.
Gargle, pabango. Yun na Oo. yun, guys. Sa larga na. Pero dito, ate, Dito hindi sa uubra Pilipinas, hindi yan. pwede yun. Diyos ko, ang asim mo pag di ka talaga naligo ng isang beses. True. Lalo na pag summer, ate, kahit may electric fan ka, nope. Diyos ko, yung summer dito parang buong taon. Ay, hindi naman Parang ngayon, buong hindi taon. na. Oo. Kasi, guys, uso na naman po ang baha. So, yes, mag-iingat po tayo yes, sa ating ang mga mga career best friend aeronautics nating- dyan. Mm-mm. mag-ingat po tayo sa mga best friend nating, yes, Mm-mm. relatives. So, magbasa na tayo ng ating mga comments kung ano mas preferred nila, morning or night shower. Ayan. Sabi Ano? ni Kuya Ben, Okay, Okay lang. lang. Minsan nga, mag-invent ako. Dragon fruit ipapalagay ko. Sa shower? yung tubig dragon Hindi, fruit. baka yung tinutukoy ni Kuya Daben. Yung sa pizza. Oo, sa pizza. Sige, try natin yan, Kuya Oo. Ben, ah. Shower lang kapag may pasok. Ayan din. Actually, ugali siya ng Pinoy na pag hindi umaalis ng bahay, hindi naliligo. Totoo ba? Yes, ugali siya ng mga Ugali Pinoy. mo? Ako hindi. Kailangan nyo laging maligo, guys, every day. Yes. Both, sabi ni Ate Yvonne, dapat naliligo bago matulog para di dugyot. Yes. Tama. Importante yun, syempre, pag lalo na galing tayo sa labas. Syempre, ano tayo, punong-puno tayo ng mga Germs. bacteria, germs galing sa labas, tapos hihiga kayo sa kama. Yeah. Both dapat, iwas kyauti, oich. Sabi ni Joshi. Totoo naman, dapat, syempre sa Pilipinas natin, dahil nga humid yung panahon natin, tapos Yeah. tag-araw, ang init ng araw, madali tayong mapawisan, grabe yung usok sa labas, yung pollution, pag lumabas ka. So, kailangan talaga natin maligo sa morning, tsaka sa gabi. It's hygiene, you guys. Sabi ni Genevieve, mas bet ko both kasi ayoko maging dugyot tignan. Yes! Ha, yes. Paano, ha? Tama. Ha. Sabi ni Genevieve. Sabi naman ni Kuya Daven, mali. Yung pangalawang buhos ang malamig. So, paano yung gagawin doon, Kuya Daven? Parang yung una tsaka yung pangalawang buhos, itatapon ko. So, dapat yung pangatlo na. Kainis. Sabi naman ni Mami, ako kasi morning and night. Like now, mag-shower na ako. Hehe. Pero need talaga, paa muna ang babasain mo. See? Okay, wag na maligo. Nako, very wrong. Ay, iba sabi ni yan, Ganda. ate. Mali. Mali. Paano po kapag malamig? Required din po twice a week maligo. Actually, yun nga, depende sa climate and depende sa humidity ng bansa kung nasaan ka. Siyempre, kung nasa Pilipinas ka, kailangan mo talagang maligo. Pero pag nasa ibang bansa ka, katulad for example, nasa Amerika ka na hindi ka naman pinagpapawisan at hindi rin malagkit yung pawis mo pag ikaw ay napawisan, di ba? So, siyempre, wala yung feeling na malagkit ka na at yung baho, hindi yan siya, So, pag Hindi nasa yan siya. Pilipinas kasi, grabe, pawisan ka lang saglit, ang lagkit mo na. Di ba? Oo. At saka guys, kung di po kayo maliligo, magpunas na lang po kayo. Oo, pero actually, maligo talaga tayo. Yes. Sa hygiene. Paano pag malamig, walang maliligo? Marami tayong Mali. ways para ma-combat yung cold water. So, yun katulad ng sinabi namin kanina, Papakulo ng pwede tayo bura. magpakulo ng water, di ba? Tapos, yun, tapon niyo yung unang buhos, pero sabi nila yung pangalawang buhos din daw kasi malamig. Pero So, minsan yung pangatlo, oo. So, actually, yun madami tayong mga ways wag na magbuhos. Wag na lang maligo! Tama na to. Hindi. Pero marami tayong ways para makombat yung cold water dito sa Philippines. Yes. Para sa mga medyo hindi kayang ng heater sa bahay, pwede tayo magpakulo ng tubig, di ba? Yun. So, yeah. For our next subtopic ay Mas masaya! maging single kesa in relationship. Actually, kung Oh. nasa tamang tao ka, masaya. In relationship. relasyon, Yes. diba? Pero Sana naman kung Toxic. Kung toxic yung karelasyon mo, mas masaya maging single. Oo naman, Diba? no? Pero masaya maging in relationship sa tamang tao, sa tamang timing, at lalo na kung pinapahalagahan ka ng tao. Pero kung nasasakal ka na, wag na Paano lang, ka- Ate Ret. Pwede ka bang masakal kung wala Wala kang ka leeg? Guys, sorry ba? Pwede mo muna kit sa live? Sorry. Sorry naka-turtleneck kasi ako. Okay. Kung may neck. Sorry pasensya ka na. Mamaya na lang pagtapos ng live. Okay, so, ikaw partner, what do you think? Mas masaya ba maging single kesa in a relationship? 50-50. Masaya nga kasi mag-relationship kapag, nasa tamang tao ka, napapahalagahan ka, minamahal ka talaga ng genuinely. Yes, mas masaya maging in relationship, pero mas masaya maging single kapag ayaw mo na sa toxic relationship or
Or preference mo talaga na gusto mo single ka lang, study first, Mm-mm. career first, ganon, we understand. Lalo na kapag career-oriented yung tao. Go ahead, mag-work ka muna dyan para madami ang money. Ikaw ba, partner? What's more... Well, may pros and cons kasi yun, di ba? So, syempre, pag single ka, you have all the freedom in the world to do whatever you want, to pursue whatever you want, especially kung ikaw ay career-driven na tao. So, if being in a relationship will hold you back, di ba, dun magiging hindi masaya yung relationship. So, I think, the only time na mas magiging masaya lang yung relationship, if hindi siya yung nag-hold back sa'yo, and nagagawa mo pa rin yung mga gusto mo, na pupursue mo yung dreams mo together with your partner. Yan, yun yung for me. Sa mga career... As a career-driven person. Yes! As a career-driven person. Yes! Sa ating career-fanatics dyan, ano mas masaya sa inyo, y'all? Mas masaya ba ang maging single o maging Ayan in na, a si Mami. relationship? Ay, sabi ni Pamela. Depende. Pwede naman maging masaya sa both. Yeah. Sabi naman ni Mami Ray. Ray, mas masaya ang single, promise. Pero, with my age, parang need ko na ng partner. Bakit, Mami Ray? Bata ka pa naman ha. Marami ka pang oras para maghanap ng ka-relationship. Tama, malay mo. Enjoyin mo lang muna yung buhay mo. Yeah, sabi naman ni January, for real, mas masaya maging single kasi magbibigyan mo yung sarili mo ng me time. Yes. Pero you can also have me time na nasa relationship Oo, ka. if you're in a relationship, hindi masama na mag-ask ka for me time. Oo, Yeah. kasi we all need that, di ba? Yes. Pag nasa relationship kasi kayo guys, huwag nyo gawing mundo yung isa't isa. Let's normalize having me time. Kung pagod na talaga kayo, ayaw nyo nang kausap, just tell your partner na kailangan nyo ng me time. Kasi for sure, maintindihan naman Huwag yun. nyong ginagawang mundo ang isa't isa. Uh-huh. At sinabi na ni Kuya Daben ang gusto kong sabihin kanina. Maasar ka ba Ay! pag sinabing neck mo kung wala kang neck? Ikaw, porkit mukha kang Hindi, espasol dyan, ha? Pero meron siyang leeg, naka-turtleneck lang kasi si partner. Kuya Dabel, Kaya naman eh. sige, sa face-to-face na lang kita lalaitin. Love you. Sabi naman ni James, I think depende pa rin sa tao. Kasi money can buy happiness kahit single. Yes, totoo yan. Actually, isa yan sa ating subtopic. Pero totoo yan. Depende lang naman talaga yan. If yung karelasyon mo ay nasa tamang tao ka talaga, kahit anong problema nyo together, Kaya masaya nyo kayo malagpasan eh. Oo, masaya kayo. Basta nasa tamang tao ka, if you're in the right relationship. No? Sabi naman ni Genevieve, no problem. Pag single, pag may relationship naman, napakaraming problem. Well, it depends on the relationship. Yes, it depends. Ayan, sabi ni Derek. Derek Rodel, hello po. Relationship with right person, right age, right timing. Being in a relationship is a choice. Yes. Sabi ni Derek. Sabi naman ni Joshi, mas masaya maging single, walang aberya, walang susuyuin. Pero iba rin naman kasi yung may binibaby ka. Lalo na ngayon, cuddle era na. Sabi naman ni Mel Joy, si Ate MJ. Mas masaya kapag may pera. Yes! Yes! Wait, guys. Masaya pag may pera. Wait lang. Natin yung subtopic na yan. Ayun na, si Zaira! Zaira, true! Masaya maging single kesa magka-relationship. Totoo bang naman ni Zaira? Pero, depende sa person pa rin. Pero sa kanya yun. Oo. Pero minsan hindi talaga. Meron pang pahabol. Pero mas masaya talaga single. Wala kang sakit sa ulo. Sabi naman ni Tita Rog! Hi, Tita Rog! Nasa tao naman yan. Kung pipiliin niya maging masaya kahit single siya o in a relationship siya. Yes, nakuha ni Tita Rog, no? Happiness actually is a choice din, 'di ba? Being in a relationship is also a choice. So regardless if you're single, if you're in a relationship, 'di ba? Magiging hindi lang naman masaya yung relationship if toxic yung relationship niyo together. Yeah, sabi naman ni Shane, pwede ba pera na lang maging jowa? Magjowa ka ng may pera. Yes, mas masaya yun. Yes. Sabi ni Maxine, hi Maxine, good evening po, hello. Sabi ni Ate Webs, masaya maging single. Hala, Kuya Ryan, Hala,
Masaya Ay, maging may single. kasunod kasi. Ano Masaya ba? maging in a relationship. It's a matter of choices in life. Yes. sabi Happily naman. married. Yes, happily married si Ate Ate Bes. Bes. Congratulations! Sabi Sa- naman ni Kuya Ben, wala akong patama dun sa nek-nek, Hindi pa siya tapos. Random intrusive thoughts yun. Sus! Okay. Sabi ni Kuya Daven, pwede naman tikim kahit walang... Kung kayo ay nasa tamang edad, Diyos ko guys. So at the end of the day, ang ating masasabi lang ay happiness is a choice. Being in a relationship is also a choice. 'Di ba? Masaya maging in a relationship if nasa tamang tao ka. 'Di ba? Masaya rin naman maging single kasi you have your freedom. Diba? So, you have to weigh kung ano ba talaga yung gusto mo sa life mo at your current situation, 'di ba? Ikaw, Kung partner. Sa ngayon ba? Ako, Saan ka mas okay ngayon? mas okay ngayon ako sa single kasi pinapursue ko pa yung career ko. Yes. Date to marry ka ba? Yes, partner. Ikaw, partner. Kasi medyo matanda ka na eh. Uy. Wala na akong ano dito. Ay, sorry. Ikaw, neck mo ah. Sorry, Espasol Ikaw, partner. Mas masaya in a relationship or single? Anong choice mo ngayon? Currently, sa standing mo sa buhay mo ngayon, do you think mas magiging happy ka being single or mas magiging happy ka in a relationship with the right person? Pag nasa Delulu era po ako in relationship. Pero currently, kasi pa ako mag-single. Kasi ang daming ginagawa sa life, org, school, worship, tapos podcast, di ba? Yes. Balance lang, ganon. So, I think we are ready to move on to our next Let's go. subtopic. Our next subtopic ay Texting is better than calling. What do you think, partner? Meron kasing mga tao dyan na gusto nila text, may mga tao naman dyan na gusto nila call. Bakit? Kasi ang call, immediate response. Yes. Diba? Makakapag-converse kagad kayo, makakommunicate nyo kagad kung ano yung gusto nyo sabihin. Pag text, minsan nag-aantayin pa tayo mag-reply yung tao. Especially when it's urgent, mas okay magtumawag diretso dun sa tao if it's urgent, diba? Especially, for example, if may mga emergencies or kailangan mo talagang ma-reach yung tao at di siya nag-respond sa text. No? Pero meron naman kasing like for example, sa company, bakit mas ginagamit nila ang email kaysa sa pagtawag? Bakit? Ay, sorry. Tinatanong ko sa partner bakit eh. Kasi, for formality. Hindi lang din for formality, for recording nung conversation ninyo. Para may resibo. Oo, para may resibo. 'Di ba? Very important din kasi 'yun. Ang galing, partner. Ikaw, partner, mali yung tanong ko. Sumasagot ka ba ng tawag? Yes, lalo na pag ilang beses na tumatawag sa akin tapos hindi ko nasasagot. Like for example, I'm in the middle of something tapos may nakita ko pa ulit-ulit tumatawag sa akin. Talagang sasagutin ko. Saan ka mas madaling ma-reach out? Pag tinatawagan ako ng dire-diretso. I mean, sa mismong call, messenger, which? Mas madali ako ma-reach through call talaga pag dire-diretso ako tinatawagan. Kasi pag chat minsan, hindi ako laging Kasi naka-DND ka nga kasi. Hindi naman all the time, pero hindi ako kasi lagi nakatutok sa phone. Especially pag gumagawa ka ng design. Iba talaga ako pag Stone Age na. Hindi, pag nasa computer ako, tapos gumagawa akong design, like for example sa school, yung phone ko nandun sa malayo. So, dire-diretso ko gumagawa ng design. Ganun. Grabe, hardworking si partner. Pero pag text talaga, pag message, huwag yun na siyang asahang makakapag-reply siya on time. Yes. Right, if I'm Ate Pamela? busy. Right? Okay, so I think pwede tayo magbasa ng ating mga comments. Kung sa tingin ba nila ay texting ay better than calling. Much better ang call, sabi ni Ate Yvonne. Pero, nawala yung comment niya. So, ibalik po natin sa comment ni Ate Yvonne. Ayan, mas better ang call, pero maganda din na i-inform muna natin yung tao or ask if pwede ba silang tawagan. Yes, especially pag nasa corporate ka. Actually, pag kunwari off work na, tapos bigla-biglang tumatawag, medyo para sa mga ibang tao, beyond toxic work siya. time. Beyond working hours. So, you have to inform muna yung tao na yung tatawagan ng tiistorbohin bago mo sila tawagan. Yes, sabi naman natin, ni Max. Iba pa rin talaga if nagkakausap in person. I prefer that way talaga. Yes, iba yung may na maririnig mo yung boses nila. Kahit once in a while lang na call, kaysa sa text, ganon. So, parang skip na natin yung next call. Ayan, sabi ni Direct, sabi sa'yo paano ko naka-DND yung tinatawagan mo? Direct ko, ito to. Hindi, pero ako naman, yun nga, explain ko naman yung side Yes. ko. If pag may school work talaga akong ginagawa,
talagang nakafocus ako sa design. Oh, kasi grabe, guys, mahirap maging art student. Mahirap maging art student. Na gumagawa ng 3D. Na gumagawa rocket ng ship. 3D na rocket ship. Diyos ko! Okay, so sabi naman ni Joshi, I think wala po tayong winner for tonight kasi wala namang katawagan at kachat. So, kanya-kanya na. 1, 2, 3, kanya-kanya na, Joshi. Sabi ni Joshi. Sabi naman ni Yani, both. hehe. Yeah. Yeah. Correct. Diba? Ang dami kong kaaway ah. Plus, hindi lang mahirap makontak si Ryan. Mahirap siyang mag-accept sa Facebook kasi daw natatabunan, pati sa Oo. Messenger. May tamang protocol ang paggamit ng call, text, and email pagdating sa corporate setting. Yes, tama si Derek. Katulad ng ating mga sinabi kanina, no? Especially if off working hours na, you have to, hindi ka pwedeng basta tawag ng tawag sa, sa office mate mo. You have to inform first if available ba sila to accept the call before mo sila tatawagan. Yung email naman, yes, sige, pwede natin siyang sabihin for formality, pero also for recording of yung conversation ninyo. Diba? Ngayon sabi ni Gems, sabi niya, call mas maganda para alam mo ginagawa ng ex mo. Oh! Pogs! Parang may bitaw eh. Sabi naman ni Maxine, either way naman, madaldal ako. Sabi niya. Sus! Okay. Sus. So, I think we are ready to move on to our next subtopic. Let's go! Ang ating next subtopic ay adobo is overrated. Oh, so do you think adobo is overrated? Me, it's overrated pero masarap siya kahit overrated siya. Bakit ba naging overrated ang isang bagay? Ay, kasi paulit-ulit na siyang niluluto. Pero kasi, ang dami nang nag-i-invent ng mga adobo ngayon ha. Oo. Adobong sile, ang tagal na nung adobong kangkong, mga adobong something. Oo, meron pa yung what if we wrap adobo in lumpia wrapper? Ayun! Yes, diba? May mga Nakakuha mo. What if we wrap adobo in lumpia wrapper? Diba? Dahil Diba, sa ang daming medyo naging invention, overrated na no? siya. Ang dami nang Mm. ginagawa sa adobo. Pero kasi hindi natin siya mabitawan dahil masarap Ang talaga sarap. ang adobo. Lalo na kung, ewan ko kung ano mas prefer nyo sa adobo, kung dry or masabaw. Pero minsan kasi may mga era talaga na gusto ko yung dry lang. Tapos minsan masabaw. Ako gusto ko yung dry. Dry talaga na adobo yung gusto ko. Yung may mantika. Tsaka yung matamis na adobo. Oh, yun. Ang sarap. Actually, yung adobo ng Chinese matamis. Matamis Ah. sila mag-adobo. Tapos mamantika. Yun yung gusto ko. Adobo leeg, ang sarap. Ayun na naman tayo sa leeg. Ba't ko ba sinabi? Sorry, guys. Hindi ako nag-react ha. Sorry. Pinakinggan lang kita. Adobo leeg So, is the adobo, best. I don't think it's overrated kasi people are still finding ways to elevate this dish. Wow. Yes. Elevate Elevate this dish. Sabi, food critic talaga Food siya critic, yun. no? Pero masarap naman kasi talaga ang adobo. Oo. Actually, pag tinatanong mo yung mga ibang bansa, ano yung favorite nilang kainin sa Pilipinas? Adobo. Yan, hindi pa nga minsan, adobe. Ganun pa nga sa nila. Adobe. Ganun. Or adobo. Adobo. Diba? Adobo. Ganun. Adobong baboy. Marami naman talagang nasasarapan sa adobo. So, I don't think it's overrated. Yeah. Tsaka iba-iba nga yung luto kaya parang, wow. Depende There sa are taste different buds, ways guys. to cook adobo. Depende sa preference mo. Sabi ni Sabi ni Gems, gutom na ako. Gutom na ako. Sabi naman ni Yvonne, no, Si Ate adobo Pamela yan. is the best. Kahit araw-arawin, pero depende sa nagluto. Yes. Yang, sarap mag-adobo no lola ko, y'all. Si Derek, masarap mag-adobo si Derek. Yes, Sabi naman Direk. ni Kuya Daven, masarap ang adobo, depende sa nagluluto. I mean, Huy! pag, May pagkakaluto. Sabi ni Iba Kuya naman yung Daven. nagluluto man. Oy! Ah. Literal na asim na yung Hindi, namin ano lang nun. yung typo. Sabi naman ni Ate Pamela, yung adobo na dry, tas nagmamantika, tas may taba. Yun din yung gusto ko. Actually, favorite ko yun. Gusto ko yung pag adobo yung niluluto, gusto ko yung liempo na part, yung may tabalaman. Oo. Sa Kasi adobong yung pinaka- babsi. Ano? Adobong babsi. What's adobong babsi? Adobong baboy. Yeah, baboy. Babsi, oh my gosh. Ano ba kasi yung babsi? Oy, pinaarte Baboy. Baboy lang yun. Baboy lang yun sa amin. O pork. Ano yung Sorry, babsi? babsi kasi tawag ko doon. Si babsi. Pinangalanan mo pa. Diyos ko, kakainin mo rin. Yes. Sabi naman ni Maxine, don't come at me. I like adobong paa ng manok. We, Yes, ikaw, merong adobo ng nag-adobong paa ng pa ka? Ay, ewan ko, pero ang hirap niya kainin. Puro buto. Kasi kailangan mo muna matutunan paano kumain ng paa ng manok. Basta ang weird niya talaga. Kung hindi ka Wala marunong, sa akin na. magpaturo ka. Okay. Sabi naman ni
Mami Ray, basta ako yung adobo ni Direk Rodel ang the... Ang the best! Nag-burp kasi ako. Nag-burp ako habang nagsasalita. Sabi ni Mami Ray, basta ako yung adobo ni Direk Rodel ang the best. Yummy! Sabi ni Mami Ray. Yes. Oo nga, mami. Masarap talaga magluto si Direk. Actually, kahit anong lutuin ni Direk, masarap. Favorite ko yung yung minamarinate ni Direk. Oo, na yun manok na oo. nasunog ko. Yung microwave. Parang Ay, wala pang mali. niluto. Parang wala pa. In-oven. In-oven pala. Nasunog mo, no? Tapos Yes. pinakain niyo sa akin. Yung sunog. Pero wala pa ako natikman na luto ni Direk na hindi masarap. No? Parang lahat talaga Ay, masarap. gulay. Oo, kumakain na. Guys, kumakain na Oo. kami ng gulay pag nandito Oo. kami. Sabi naman ni Tita Ann, white adobo with Oo, skyflakes. guys, Never totoo ko pa yun. na-try. Masarap yun. Yung Never ko pa adobo. na-try yung white adobo. At white, puting adobo. Ano ba yan siya? Parang adobo sa gata? Yun ba yung white adobo? Parang ganun. Yun ba yun? Adobo Yeah, sa gata? yeah. Kung adobo sa gata, yes, na-try ko na siya. Sarap niya. Tapos with skyflakes, yun yung hindi ko pa na-try with skyflakes. Masarap siya, kinakrush siya, tapos sinasabay sa luto. Okay. So mismo, akala ko, parang kunwari, Toppings? yung skyflakes, tapos ilalagay mo yung adobo dun sa Uy! taas, tapos kakainin mo siyang ganyan. Hindi literal na kinakrush. Hindi ah. So, parang ihahalo mo talaga yung skyflakes sa adobo. Ingredients talaga siya. Okay. Never ko pa yun na-try. Actually, Sarap ngayon ko yan. lang din yung narinig. Masarap yung adobo. Yan yung mga hindi napagsawaan ng mga Pinoy kasi Malasa siya. Yes. Pero yung iba nalalansahan na sa adobo, well, depende kasi sa luto. Oh, depende naman talaga Mm-mm. actually siya sa nagluluto. Yun. Masarap. Actually, kahit naman anong pagkain, masarap siya kung magaling magluto yung gumawa. Diba? Sabi naman ni Maxine, I tried adobo curry. Masarap yan siya. Oh, Ha? adobo curry. May ganun? Yun ngayon ko lang din siya nalaman. Meron palang adobo ng curry. So, ang interesting, no? Grabe, adobo lang yung pinag-usapan natin. May Pero ang curry na. daming klaseng ulam ng adobo. Yes. Di ba? May adobong Shanghai. Di ba? Ayun kasi lumpia wrapper nga ni. What happens nga if, di ba, you wrap Kaya adobo pala- in lumpia wrapper nga ni. Yes. Fave adobo, sabi ni Yani. Sabi naman, can't relate. Sinigang girly ako, sabi ni Josh. Hindi naman siya nag-adobo. Very rare ako makita ng tao na sinigang na adobo. Sinigang na adobo. Parang yung sopas na may ketchup. Medyo acidic kaya. Oo, totoo. Acidic talaga ako. Digay ng digay. Totoo, pag acidic kasi ganun eh. Sabi ni Ate Yvonne, parang amoy adobo ng Albert. Amoy lomi yung Amoy burp. lomi. May nag-uwi si Direk ng Thank you, Direk, Batangas sa na lomi. lomi. Sobrang sarap. Thank you po, Direk. Sabi naman ni Tita Ann, vinegar lang yung adobo, walang toyo. Yung sa adobong puti. Pag white adobo. I Yes. see. Yes, sabi ni Yani, chicken Chicken adobo adobo. recipe. Nakakainis! Ayun na nga, naglatag na ng recipe Thank you sa po sa comment recipe. section. So, titignan natin na kung talagang yung recipe na yan ay masarap na recipe ha. Titignan natin ha. Sabi ni Ate Max, adobong manok pero nilagyan lang ng curry powder just to add spice. Masarap. Oh, grabe, no? I just, Ganon din ka talaga ang mga Pilipino pagdating sa pagkain, no? sobrang nag-explore tayo ng Grabe iba't tayo. ibang Adobong paa ng manok with sili. sili the best. The best. Ah, Ayun. 1 kilogram chicken, One half cup soy sauce, 1 half cup vinegar, 1 cup water, 6 cloves of garlic, 2 bay leaves, and 1 teaspoon of peppercorns. Guys, yan yung ingredients ng adobo ni Yani. I-try po natin sa ating bahay. Okay. Ano masarap i-partner yung Sabi ni ni John John, Patrick, masarap i-partner yung ketchup ketchup sa sa sinigang? ketchup sa- saan? Masarap i-partner yung ketchup sa sinigang, gang. Totoo ba? Eh, Never di ba ko maasim na-try. na nga yung sinigang, tapos may maasim pa na ketchup. Pero na-try ko yung sopas na may ketchup. We? Yeah. Ako hindi ko na-try. Sopas na may ketchup. I mean, Tapos lasa sinigang. siyang ketchup, pero kasi weird. Or- Para ka nagki-crave sa yung kinikrave ng mga buntis. Pero kasi, feeling ko naman talaga, if yung tao mahilig sila sa ketchup, syempre, gusto nilang nalalasahan yung ketchup. Pero ako Yeah. kasi personally, hindi ako mahilig sa yung ketchup itself lang. Anong mas gusto mo sa sauce, partner? Like sa dip pala. Mayo. Mayo talaga. Ah. Mahilig din ako sa ketchup mayo, yung pinaghahalo. Mm-mm. Yan, favorite ko yun. Sabi ni Joshi, Yes po, masarap ang sinigang sa ketchup. Okay lang? wait, Oh my God, I found my people. Sinigang sa ketchup.
na isa pang masarap, adobo with boiled egg. Yes. Oo. Karaniwan naman talagang nilalagyan ng boiled egg ang Sarap. adobo. Grabe ang sarap. Tapos may Lalo na pag, patatas. oo, tsaka lalo na pag yung egg, medyo matagal na siya nalublob dun sa adobo. Tapos, Andun na yung ano niya, ang yung... sarap nun. Adobong itlog. Okay. Ano yan siya? Adobo, tapos itlog lang yung laman. Okay, so I think we are ready to move on to our next subtopic. So medyo marami namin pa tayong subtopic, guys. Ayan na yung topic natin. Ang next topic ay, anong mas nauna ang manok kumpara sa itlog. Okay. So debate Will na I naman say to. the name? This is Rian! So, based na po sa creation story, nauna daw po ang manok. Pero, ang manok. ang manok. Ang manok. Yes. So, bakit nauna ang manok sa creation story? Kasi po, nilikha ni Lord, nilikha ni God, ang mga hayop. So, basically, nauna ang manok. So, nauna ang manok Yes. sa creation. Okay. Mhm. Tapos, Pero based on science, depende kung anong gusto niyo siyang... siyensya, agham. Sige, ano pa? Yan. Ang nauna daw po ay itlog. Kasi Kasi? nag-base siya sa ibang genetics like ibon, tas dinosaurs. Yes. Tapos nag-mate yon yung ibang genetics ng ibon, tas nagkaroon siya ng mutation. Tapos, boom! Wala, meron na siyang itlog. Ganon. Pero may itanong kasi ako dun sa genetic mutation na yan, partner. Yung genetic mutation na sinasabi mo, for example, may nabuo na ng isang manok, di ba galing sa genetic mutation na yan. Tapos, edi sige, may isa ng manok. Paano dadami yung isang manok na yun? At kung mangyayari, sasabihin mo ulit na magkakaroon ulit ng another genetic mutation, what are the chances na makabuo ulit ng isa pang manok? And bakit hanggang ngayon, wala pang ibang nangyayaring genetic mutations kung talaga bang nangyayari siya before? Don't fight me. Diba? Paano magpaparami yung isang manok na yun galing sa genetic mutation? At sige, nabuo yung isang itlog ng manok. Sinong maglilimlim doon sa itlog na yon? Yung dinosaur. Hindi napisa yung itlog. Roar! Dinosaur! Diba? Imaginein mo yung T-Rex nang lilimlim ng itlog ng manok. Diba? Kakaganon Hindi ng napisa. manok. So, magbasa tayo ng mga comments natin. Mixed breed na yung manok, nakaganon. Magbasa tayo ng mga comments natin. Sabi ni Mali! Jelson, mali! Adobo na una. Adobo na una. Ayan, kakaitlog mo yan! Adobong Adobong na una. itlog. Madali lang yan, sabi ni Kuya Daven. Sabi ni Kuya Daben, pagkarerahin mo. Kung sino yung talagang nauna. Based on experience, Uy, mauna itlog. ano yun? Turtle yun, tsaka bunny, di ba? Yung pinagkakarera. Paano mauna yung itlog pag pinagkarera mo sila ng manok? Igugulong! Ang galing. Brainy ka dun. Sabi naman ni Ate Pamela. Nauna ang manok. Pero, mapipisa ang itlog kung walang manok. Ikaw partner, anong feeling mo nauna? Manok, itlog. Nauna ang manok. Pero mapipisa ang Pero mapipisa ang itlog kung walang manok. manok. Kasi wala nga maglilimlim. Hindi, ano? Wala ka. Wala, nauna daw ang itlog. Ha? Anong paano hindi? Ano daw, paano, pero Oo, sige. sabi Ano? Hindi, kasi kapag wala yung manok, walang magtatago dun sa itlog. Kaya mapipisa siya. okay. Hindi ko alam kung yun yung gets, hindi ko alam yun yung Sabi naman ni Ate MJ. Asa na? Mas Mas nauna nauna talaga talaga yung yung sisiw. Sorry. Diyos ko! Ano na nangyayari sa comment section natin? Hindi ko na maintindihan yung mga pinagsasabi ng mga favorite kaliray natin sa akin. Nauso yung sisiw. Sabi naman yung, Nagmimito. basta, ano daw? Chicken nga ni. Chicken nga ni. Pero ano yung mas nauna? Yung chicken o yung itlog? Ayan, sabi ni Mami Ray, Basta nauna ang manok based on the Bible kasi. Yes. If you're
if you're going to base it on religious, The creation story? Creation story. Nauna talaga ang Yes. Ang diba? mga chickens. Mm. Sabi ni Kuya Daben, Itlog ngani! Di naman tumatakbo ang manok kung di mo hahabulin. Adi! Masyado kasing literal sense niya eh. Masyadong literal yung kay Kuya Daven. Kasi ang pagkakaintindi niya dun sa kung ano ang mas nauna, kung itlog o manok. Kasi literal na race. Pag pinag-race mo sila, sino ang mauuna? Gets naman. Gets ko yung humor. Okay, The gets. humor is humoring. Tara na, Next lumapo na tayo sa ating subtopic! next subtopic. Kasi kung saan-saan na naman napupunta Ang sisiw, itlog, sub- manok, Mm-mm. ano man yan. Ang next subtopic ay ang menudo, afritada at caldereta ay isa lamang. Well, totoo naman na isa lang naman talaga sila. Kasi pare-pareho po sila may tomato sauce. Yes, pare-pareha sila ng ano. Pero, iba-iba sila ng sahog. Tungtong sahog. Tungtong sahog. Magkaiba sila ng sahog. Yes. Yung menudo, may green peas. Oo, tsaka meron siyang atay. Tapos Tsaka yung, hotdog. yung afritada, ano meron dun? Ano yun? Ang kaldereta naman kasi may liver spread. Ang Yun menudo yung kasi, liver spread. ang Yes, menudo, karaniwan siyang niluluto gamit ang pork. yeah. Ang afritada, karaniwan siyang niluluto gamit ang chicken. Ang kaldereta naman ay beef. 'Di ba? Yung afritada, wala kasi siyang atay. Oh, 'di ba yung kaldereta, meron siyang liver spread. Yung Yeah. menudo, meron naman siyang atay talaga. Tsaka hotdog. Yun yung pinagkaiba nila. Pero, masasabi mo bang pare-parehas sila? Medyo may konting similarity sa lasa dahil nga pare-parehas na tomato Tomato sauce ang gamit. sauce yung gamit. So, yung base nila, actually pare-parehas na. Nasa pagtitimpla na lang yun yung pinagkaiba-iba. Sabi ni Ate Ibon, correct, magkakaiba lang ng ingredients. Yes! Sabi ni John, ako naman yung didigoy. Di ba kasama yung giniling? Yun, yung giniling yung sinabi ko, yung pecadillo. Oo. Yun yung may giniling. Giling. Giling. Sabi naman Ni Ate MJ, what if lagyan ng pineapple at itlog? Yung apritada? Menudo tsaka kaldereta? Lalagyan mo ng pineapple at saka ng itlog. Ano la? Hindi. Anong tawag doon sa may manok na Pininyahang manok. Ayun. Yun yung may pineapple. Sa amin kasi, yung pininyahang manok. Yung... Kare-kare favorite ko, sabi ni Kuya Daben. Di ba yung pininyahang manok, hindi ko alam kung paano siya niluluto sa inyo, pero sa amin meron siya tomato sauce. Pininyahang manok? May tomato sauce? Masarap siya, promise. wala Pero siyang ang daming tomato sauce. nawiwirdohan sa akin kapag sinasabi ko may tomato sauce yung yung pininyahang manok. Kasi sa kanila wala. Sa amin walang tomato sauce. Pero yun nga, then again, depende naman yun yung pagluluto kung saan ka mahilig na lasa. If mahilig talaga sila sa matomato na lasa, lahat ng ulam, tatry nilang lagyan ng tomato. Oo. Diba? Lahat ng ulam, tatry lagyan ng tomato paste o tomato sauce, di ba? Depende naman yung kung saan ka mahilig. Kasi for example, pag naumay ka na sa araw-araw na niluluto mo, syempre, sa isang taon ba naman, Experiment. araw-araw ka nagluluto ng pare-parehas na mga puta, iba-iba na lang per day. So, syempre, tatry mo na mag-explore, Mag-experiment ng mga mag-innovate, di ba? ingredients. I-elevate yung dish. Yes. So, doon kaya nakaka-invento tayo ng mga kung ano-anong dish. Sabi ni Kuya Daben, kare-kare favorite ko eh. Oh. Eddie, Ano? kinamatisang manok. Kinamatisang manok. Ano yun? With pineapple tidbits. Kinamatisang Chinese manok with tomato. pineapple. Hindi na daw siya pininyahang manok. Kinamatisang manok with yun. pineapple tidbits, sabi niya. Okay. Narito na naman kayo sa comment ko. Kaya Sucks niyo. lang. Diyos ko talaga. Okay, next Next subtopic. subtopic Ang next natin ay, ay... on a date, the one who pays the bills should be the one who invited. Para sa akin po ay hindi po. Especially ngayon. Diba? Ikaw, partner, what do you think? On a date, kung sino yung nag-invite, dapat siya yung magbabayad. Automatic ba yun dapat? Para sa akin, hindi. Especially, Pero may mga taong nina-normalize yun.
before, dati, Yeah. yung gusto Before yung- na nga, dati pa. Okay, sige. Dati, Dati. Yan. yung mga Galing, kapanahunan nila Tandang Sora, yung the one who invites is the one Yun yung who pays. magpe-pay. Pero ngayon kasi hindi na ganun yung galing. generation Oo, natin lalo na ngayon. kapag sa date, Mm-mm. sa relationship. Minsan 50-50 na sila, lalo na kung sino yung mas, anong tawag yun? Yung mas hindi naman nangangailangan. Parang, mas Mas hindi. capable. Mas Yes. capable magbayad. Yes. Pero okay lang yun na 50-50 kayo sa Mm. dates, ganon. Meron kasi mga lalaki na pride kasi nila na ayaw nilang nagbabayad yung babae. Pero Diba? wag yung pong susumbatan na lagi po kayo yung nagbabayad, Mm-mm. ha? Yes. Nope! Tsaka, guys, i-normalize nyo yung kung sino yung meron ngayon. Sagot ka muna nila, tapos babawi ka sa kanila, ganon. Pwede naman siyang give and take. It doesn't necessarily have to be the man who always Na take pays and the bill, take. diba? Yes. Siyempre, pag nasa relationship ka, actually, yun yung isa sa mga bagay na kailangan nyo matuto i-manage, yung mga finances nyo. Yeah. Diba? Especially if you're both earning, you both have bills to pay, especially when you're living under the same house, pag live-in kayo. So, ano yun? Yung lalaki na lang lagi yung magbabayad, di ba? If pares kayong may job, yun yung mga kailangan yung i-work on together. How are you going to manage your finances to pay the bills? Diba? Yes. Sa ating mga career fanatics dyan, what do you think, y'all? Sabi ni Mami Ray, Same lang yan. Same Three. lang yan, tatlong yan. Ah, yung with apritada. tomato sauce. Iba lang yung veggies and yung iba pork or chicken. Yes, tama si Mami. Sabi naman ni Ate Pamela, correct, 50-50 na ngayon. Or minsan, bumabawi. Like yung isa muna na, tapos next time yung isa naman. Yes. Which is good. It doesn't necessarily have to be the man who pays. Tama yung mga, tao. Sabi naman ni Yani, Home home date. date. Home date. Ay, pero may ano din doon, may gastos din doon. Kasi Yes, minsan, yung pagkain na kakainin yeah, ninyo. oo. Yung snacks. If ever magmo-movie Movie. marathon kayo Netflix sa and bahay, chill, snacks. ganun. Oo, Netflix and chill. Usong-uso ngayon na hindi naman talaga chill. Okay, so Dali. next, meron pa ba tayong mga comments? Mali. Sabi ni Kuya David, if I have the means, dapat siya naman magbayad. Sana magets nyo, lol. Ha? If I have the means, ikaw yung meron, dapat siya yung magbabayad. Pwede ba explain? If you have Ha? the means, dapat siya magbabayad. I have the means. Ano daw? Siya yung magbabayad? Diyos ko, wag na natin i-explain. Kasi, oo. parang nagigets ko na yung ibig sabihin ni Ako dumbfounded Kuya David. pa rin ako, pero sige. Ako Explain nyo nagigets na ko lang na. sa akin If I mamaya. have the means, dapat siya naman magbayad. Sabi ni Kuya David. Okay, next subtopic. Bago na naman mapunta sa kung ano-ano ang ating comment section dyan. Mukha ako dumbfounded. Sige, explain nyo sa Sabi akin naman mamaya. ng ating next subtopic ay, basahin mo partner? Swimming pools are just human soup. Eh, What the heck? what the hell? Ate. Hindi. Ate! Mali. Ate, mali! Mali. Che, hindi ka para mag number 1 sa pool. Mali. Matuto po tayong mag-ahon. Matuto po tayong umahon sa pool kapag na na tayo, guys, ha? Hindi ka para Go mag... ang Oh my biyay. gosh. Ate, kahit may chlorine yon, hindi manilinis yon. Human soup ang swimming pool. Ate, alam mo, hindi ko na sasabihin yung kondo, pero doon sa kondo na napuntahan ko, ate, kapag nakita mo talaga yung ibaba, dilaw na siya. Okay, so bago pa magalit ang ating partner. Ay, sorry. Okay, so tika, magbasa tayo ng mga comments. Guys, naniniwala ba kayo yung human soup yun? Human soup daw ba ang swimming pool? No? Tapos naiinom niyo yung tubig sa pool. Ate, Imagine mali. nyo, parang dugyot. Hindi siya parang. Oh, Literal. Ay, oh. sabi ni Mami Ray, sa akin dapat KKB ang bayad sa panahon ngayon, dapat fair na ngayon. Oh! Okay, Tapos, so, sabi next, ni Yani, inabutan na sa pool. inabutan sa pool. Hindi na kineri umahon. Oo. Chicken Chicken noodle noodles soup by Jay. Bawal kantahin mga Diyos ko. copyright eh. Okay, so next subtopic. Next subtopic! Ang ating next subtopic ay Making the bed is pointless. No! Eh! Hindi siya Guys. pointless, guys. Mm-mm. It's, in the Japanese culture, discipline yon. Pero dapat matake din natin siya as Filipino sa discipline. Kasi, Mm-mm. ewan ko, ako lang ba, pero kapag sobrang gulo ng kwarto mo, ang gulo ng buhay mo.
Yes. At saka Actually, parang ang pangit naman umuwi na hindi ayos yung kama mo. Mm. Alam mo yung stress ka na buong araw, pagod ka, tapos higa ka sa maduming kama. disiplina lang naman yun sa sarili mo, 'di ba? If sa mga maliliit na bagay na gano'n, hindi mo kayang i-maintain yung discipline, how much more sa mga bigger things? Yes. 'Di ba? If mismong making the bed lang, you think it's pointless and wala kang discipline para i-make yung bed mo every after you get up in the morning. Paano ka pa pag ibang malaking bagay na, 'di ba? Tsaka So, hygiene din yun, no? Oh, hygiene din siya. So, yeah, it falls down sa discipline ng isang tao. Sabi Ang ni... daming nahawa sa kadugyutan. Sabi ni Josh. Sabi ni Genevieve. Sabi naman ni Ate Pamela, no! Dapat No? dun... Paano yung no? No! Dapat dun nag-uumpisa ang araw mo sa pag-aayos ng bed para mas productive ka the whole day. Yes! Ang sabi naman ni Joshi, yok! Ano yan? Nilaga? Nilaga swimming pool? Nilagang swimming pool. Diyos ko. Galing ay! Siguro kung may mga dinosaur pa nung panahon natin, tapos may swimming pool, yun. Human soup talaga tayo sa mga dinosaur. Roar! Human soup talaga tayo. Okay, next subtopic. Ang Eto next na! subtopic natin ay... Ang next subtopic natin ay Money can buy happiness. Yes! Yes na yes! Totoo yan. Guys, huwag na tayo maglokohan. Aha! Sino ba nagsabi sa inyo na money can't buy happiness? Huwag na tayo maglokohan, That is guys. so true. Kasi kung wala kang pera, malulugmok ka sa bahay Oo, niyo. kung wala kang pera, Mababoard magugutom ka. Magugutom ka. Hindi na totoo yun, guys. Maging realistic tayo. Tapos and let's be mamamatay ka practical. kasi gutom ka. Mm-mm. Ba? Let's be practical, guys. Huwag na tayo Yeah. maglokohan. Hindi na totoo yung money can't buy happiness. Yes. Kailangan natin ng pera para maging masaya. Oo, no, yung mga luho nyo. Pag Pero wala dapat kang pera, mag-save stress din ka. kayo. Mm-mm. For health reasons, emergency reasons. At kung ano mga Especially- reasons yan. Oo, Bills. especially sa economy ngayon. Yes. Diba? Paano ka sasaya pag wala kang pera? Diba? Oo, tumataas sa lahat ng presyuhin Mataas ngayon. na itong bilihin, di ba? Big check, sabi ni Ate Pa. Money can buy happiness. Sabi niya. Yes. Dahil Gosh, dyan, yeah. ice cream. Mm-mm. Lahat kailangan na ng pera. Totoo. Yes. Konting kibo mo lang, pera. Oo, bayad dito, bayad Alam mo, doon. ang 1,000 ngayon, grabe. Sa isang araw, ang bilis lang mawala ng 1,000. Dumaan na lang talaga yung sweldo mo, yung Oo. allowance mo. Sa 1,000, minsan pamasahe mo pa lang yun. Ate, dati nga may mga meals na 50 pesos lang nung Oo. mga panahon ng kung ano mang Grabe. panahon yon. Dati, Pero ngayon, ang meal mo, 100 na. oo, dati nung panahon nila, yung 100 na yan, pang isang buong Oo, linggo mo na miss yan. yung piso, may ano ka Oo. na doon, pamasahe mo na yun noon. Dati, makakabili ka ng soft drinks sa halagang sentabo lang. Oo. Diyos Ngayon, ko. guys, yung soft drinks, ay nako ate, wag Diba? na lang mag-talk. Tapos sasabihin nyo, money can't buy happiness? Ate, magkano nga lang mga kinikrave nating pagkain ngayon? Diyos ko, nasa 200, Oo. kung ano man yan. Manood pa lang sa inyo, masaya na. Yee! Money can buy Yun yung mga happiness. gusto ko sa inyo eh. Gem sa dagdag points ka sa akin, boy. Sabi ni Annie, yes, correct, true, exactly, definitely, 100%. 100%! Yes. Galing. Sabi naman ni Kuya David, And peace of mind. Peace is mind? And Ah? money can Ah. buy peace of mind. Totoo. And peace of mind is happiness. Yes. Kasi if wala kang pera, mas-stress ka sa mga gastusin. Hindi ka magkakaroon ng peace of mind. Diba? True. Sabi ni Genevieve, depende kasi hindi rin naman Nagbibili nabibili ng ng pera pera yung yung kasiya. kasihan eh. Well, actually kasi, doon nga tayo nagkakaroon ng problema. Kaya nga Yun yung sinasabi debate. natin kanina, di ba, na pag wala kang pera, sige, stress ka sa bayarin, bilihin. Paano saan ka titira? Pagkain mo araw-araw. Paano ka sasaya pag wala kang pera? Pero gets ko yung point niya na na hindi naman siya about money. We can also find happiness with our friends, our family, Mm. our You can special find someone. you can find happiness with your partner pero wala kayong pera parehas. Pang-date. So parehas kayong malungkot, parehas kayong gutom, Tara guys, Starbucks. 'di ba? Parehas kayong gutom. So yes, you can find happiness with other people, pero definitely Gipit you can kayo. also buy happiness with Mahal money, na ang diba? bigas. Mm-mm. Sabi Pati ng naman lata ni ng Joshi, sardinas. okay lang kahit maging malungkot basta maraming pera. Yes! Oo, kasi magkakaroon ka nga ng peace of mind. Sabi ni Genevieve, kasalanan ng gobyerno yan eh. Kung bakit ang mahal na mga bilihin. Tama naman talaga. That is so true, y'all. Okay. For our So- next subtopic is
long-distance relationships are easy with the right person. Yes! Is it a yes for you? Para sa akin, totoo naman. Kasi, actually, any type of relationship naman yan, regardless kung anong klaseng relasyon yung meron kayo. Yes. If you're with the right person, you will be happy, di ba? If you're with the right person, everything with the right person is Yes, easy. oo. Tsaka, kampante ka na hindi magloloko yung tao kapag nasa tamang tao ka. Yes. Everything with the right person is easy talaga. Yes. Kahit anumang challenges yan, anumang bakod yan, kaya niyo yan, guys. So, I think, partner, may bumubulong na. Ano yung bumubulong? Itlog ba yan? Sisiw? Ano, partner? Apitada. Swimming pool ba yan? Ay, parang nasa swimming pool, no, partner? Nasa swimming pool na tayo at basang-basa parang basa, no? Basa yung... So, this is What Confession! This is wild! Exciting And true confessions! Let's go! Magbasa na tayo ng ating first confessor for tonight! So, ang ating... Yan, partner. Go, partner. It all started back in 2018 when I randomly saw him sa People You May Know sa Facebook. Isa lang siya sa mga poging chinito na inad ko because we had mutual friends. Wala talaga kaming connection noon. Napugian lang talaga ako sa kanya. Fast forward to 2024. During my second year in college, nagulat ako nang makita ko siya sa university library. Doon ko lang na-realize na siya pala yung random guy na inad ko 6 years ago. From that moment, naging crush ko na siya. Every time nakikita ko siya sa library, parang mas ginaganahan akong mag-aral. After almost 2 years of silently admiring him, I finally confessed on December 13, 2024. He replied honestly and kindly, saying he wasn't ready and wanted to focus on himself. Even after that, okay pa rin kami. We'd acknowledge each other and exchange smiles whenever we'd cross paths. Now, he's finally graduating, and I couldn't be happier and prouder for him. Kahit hindi niya alam, naging isa siya sa mga naging inspiration ko throughout college and one of the reasons why I stayed motivated enough to become a consistent Dean's Lister. I'm just genuinely thankful that our paths crossed, and I'll always cherish every interaction we shared, both in person and through chats. Isa na naman siya sa pinaka-genuine. At isa pure siya na nag-confess sa atin. At genuine. chill-chill lang. Genuine na confession talaga siya. Yes. So actually, ito yung mga pinag-uusapan natin ng mga previous podcast natin. Na it doesn't necessarily mean that pag gusto mo yung tao, you're going to expect a relationship out of that simple crush or infatuation. Diba? Pwede naman tayo magkaroon ng crush, magkaroon ng motivation, magkaroon ng infatuation. Diba? Very nakaka-touch din yung ganung story na if you don't act upon yung, people don't act upon yung feelings nila internally. And inamin naman niya, pero yung nga sinabi na hindi daw talaga yun, friends lang, di ba? Pero at least inamin niya, wala siyang what ifs wala in siyang the what future. ifs. Wala siyang naging what ifs. Pero instead, ginawa niya siyang inspiration para, alam mo, magkaroon siya ng inspiration pagiging din lister niya. Di ba? Which is really good. Ginawa niyang motivation talaga at nagdala sa kanya ng parang nag-grow siya. Nag-grow siya as a person, di ba? Mas lalo siyang sinipag, mag-aral. Okay lang naman yun. If yun yung effect ng having a crush para sa isang tao, then I guess that's healthy, di ba? Oo. Kasi na may magkaka-crush ka, pero ipapursue mo siya. Meron kasing mga nagkaka-crush na yung nababaliw talaga sa tao, di ba? Tsaka kapag infatuation lang talaga, more on looks somehow, ang tinitignan, girl, yes. I think happy crush lang kapag ka ganun. Yes. So, gayahin natin si yung ating confessor na. Yes. Tsaka yung nakaraan. Yung mga nakaraan din. Na very pure talaga nag-confess sa atin. At chill-chill lang tayo sa confession, hindi tayo Hindi tayo na-shock sa mga kung ano-anong confession natin. But guys, if you want your confession to be featured, please go to our social media page at mahanap niyo po doon. Pwede po kayong mag-confess ng kahit ano para ma-feature pa namin ang inyong confession dito sa Up Top Down Low Podcast. At podcast. sana nanonood po ang ating mga confessor tonight and every podcast
para updated po kayo kung ano nga bang insight namin sa Yes. inyong kinonfess. Pwede pa kayo mag-confess ng kahit ano dyan, promise babasahin. Like namin. random, Yes. kung ano mga random thoughts nyo that Oh. day, go ahead, i-type nyo lang dyan sa ating G-Forms. Okay? Okay. And before we end our live, we have our social media accounts. On Ignis Novus Artist Management, we have Facebook and Instagram, Ignis Novus Artist Management, and on TikTok at ignisnovus.official. And for First Sun Production on Facebook, we have First Sun Production. On YouTube, that's First Sun Creatives. And on Instagram, that's First Sun Production. Please don't forget to follow, like, and subscribe our social media pages kasi nandun po lahat ng aming mga educational and digital contents. Yes, and for our live streams on Monday, we have Chikahan with Mommy Ray. On Wednesdays, we have Up Top, Down Low. And on Fridays, Coffee Chat with the Ben. Lahat po yan ay 7 p.m. So make it a habit to bond with us, i-share ang imong thoughts, ang inyong mga insights, ang inyong mga intrusive thoughts, katulad ni Kuya the Ben. Yes. So, and this is Up Top, Down Low. Low. Hello everyone, it's you again, your girl, Riri. And it's your boy, Rai, and together we are Rewrite. What if we rewrite the stars? Yes. Thank you everyone for watching. See you next podcast. Goodbye, guys. Thanks so God much bless for staying with us. Thank you. y'all. Talk about what's up, top, hot, new, and trendy today. And down low on the chillest conversations happening now in our society. Where we also talk about love, sex, relationship, and current happening. Up top, down low. Medyo yung first question, may init ha? Mainit times, parang they are underestimated. Ito naman siya. Would you take it or leave it? Oh, grabe. Bayaran ko bukas. Bukas? Grabe, iba yung feels niya talaga. 3, 2, 1, up, top, down, low!